Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po muli ang lingkod, Sal TVP. Muling nagbabalik. And shoutout po sa lahat. Shoutout po sa Team Strikers. Kumusta na ang aking mga kasamahan dyan? Ayan. Baka mamaya makasingit tayo doon sa nating channel, makapag-live tayo dahil yun ay medyo pawala na rin. Ano. So, sino ba ang ating re-reactionan dito? Ito ay patungkol dito sa post o comment ni Angeli. Kung saan, ay hanggang ngayon hindi pa makamove on. Ito mga ano, mga maka-Rochelle or kampo ng Rochelle and Langga, no? Magliyang maglangga na yan. Na hanggang ngayon ay topic pa rin ng ilan nating mga kasamahan dyan, bagamat hindi naman tayo nakipagsabayan, no? Sana, kasi dito nadadamay na yung nadadamay na yung, alam mo naman, nadadamay pati mga wala nang kinalaman. Dapat itigil na yung total hindi naman nagsasalita na si Ruel. At tama na siguro yung one words is enough, sabi nga. Kung hiwalay na sila, hindi hiwalay, hayaan natin sila dahil yun ay personal nilang problema, no? Wag nating ipilit ang hindi dapat ipilit, no? At hindi naman sila hindi naman tayo ang makikisama sa kanila. Kasi ang nakikita natin dito, para tayong tuloy-tuloy na. Ang nakikita natin dito, yung mga ibang supporters at saka siguro ay ibang mga sponsor magkabilang panig ay may against sa bawat isa. Pero mayroon naman gusto na magkatuluyan talaga sila. So ngayon kung ayaw na talaga nila, ay wag ho nating ipilit na sabihin natin sige hindi pa yan sila magkakabalikan pa sila. Wag po nating gawing komplikado yung ating mga buhay sa istorya ng kanilang mga love life. Una kasi mga bata pa yung mga yan at sabi ko nga yun nga kinasal na mag-asawa na ay nagkahiwalay pa. Yan pa kaya na may mga pangarap pa sila sa kanilang mga buhay at mga bata pa naman sila, no? So sana ay wag niyo nang ipilit doon sa iba kasi ang dami nating nababasang mga comment, no? Yung iba galit na galit kay Dudong na sinasabi na karma, gaba, yun nga yung kumbaga ay napanood niyo doon sa reaction na ni Banat Bagsik na kung saan pumunta to sila Dudong sa kung saang lugar at maputik na stranded sila doon. Merong mga nag-comment doon na hindi maganda na kesyo na karma o ganun ganito dahil iniwan si Rachel, ganun. Hindi po natin alam kung ano talaga yung kanilang dahilan, no? Na sila ay talagang wala na. Wag na nating lukuhin. Ang dami ko nakikita sa Facebook na yung matagal ng video, inire-repost ninyo at pinapaniwala niyo yung mga viewers na sila ay sila pa rin, no? Huwag kayo manloko ng tao dahil marami nakakakilala na yung mga ipinopost ninyo sa inyong mga reels ay matagal ng mga video noong mga panahon pa na sila ay mga wala pang problema sa isa't isa. So ito, basahin na natin yung ating main topic. Ito ko kasi yung nakapost doon kay Angeli Vlog, no? Kung saan ito yung kapatid ni Ruel. Ang sabi dito ni Angeli, basahin lang natin. Kung may problema kayo sa amin or kay Kuya Ruel, sa amin lang. Huwag ninyong isama ang mga magulang namin na walang kinalaman. Respeto naman habang maingay ang iba, sila tahimik lang. Pero may paninindigan. Sabi dito, walang kaalam-alam sila sa mga issue-issue ngayon. So, ang sinasabi dito ni Angeli ay yung kanyang mga magulang na walang kinalaman sa mga issue. Pero sabi nga, itong mga ibang mga walang respeto at mga bastos, yung mga taong mga nananahimik, ay idinadamay nila. Kung may decision man si Ruel na sila ay mag-break ng kanyang langga, ito siguro naman ay hindi utos ng kanilang magulang, no? Ito ay kusang loob nila. At may mga sabi nga ni Rachel, matanda na siya, mayroon na siyang sariling desisyon sa kanyang buhay. So, hindi na natin dapat pangunahan pa. At doon sa mga ibang nagko-comment, mga siraulo naman, dapat, doon lang kayo nakapokus sa issue. Huwag kayong gumawa ng kwento na sobra-sobra naman yung kwento nyo at nakakasira na ng kapwa ninyo. Gaya na lang ng pagdamay ninyo sa kanilang mga magulang na wala namang mga kinalaman. Di ba? Tapos yun nga, may nagsasabi na may mga sulsol. Di umano, si Daddy Donut ang aayaw kay Ruel, etc. Bla bla bla, yung mga ganun. Ngayon na lang daw umayaw? Bakit noon? Ba't hindi noon umayaw? Ngayon na lang. Ibig sabihin, hindi rin nila hawak ang sitwasyon. Kung mayroon man talagang paghihiwalay sa dalawang ito ay sarili nilang sarili nilang opinion yun, sarili nilang desisyon. Kasi kung talaga naman nagmamahalan sila, kahit naman anong sabihin ni Donut yan na wag ka dyan Rachel at ayaw ko sa kanya o kaya sa kampo naman ni Ruel, ayaw ko dyan sa babae niya kasi marami akong nakikita na nababasa na sobrang arte, kesyo ganun ganito. Kung talagang sila'y nagmamahalan at sila'y nagkakasundo, hindi nila pakikinggan yung mga sulsol na yun, sulsol sa kanilang bawat isa, no? Sa mga nakapaligid. Pero ngalan, dahil sila na mismo talaga yung mayroong problema sa kanilang relasyon, kaya sila na yung nagdesisyon. Diba? Dahil kung may problema ay mga tagalabas lamang, walang epekto yun sa kanilang relasyon, di ba?
Sila naman yung magdadala kung magkatuluyan. Sila naman yung magsasama, hindi naman tayo, hindi naman yung nagsulsul, hindi yung nakapalibot sa atin, kundi silang dalawa. So, ibig sabihin, doon sa kanila paghihiwalay na yan, kung totoo man yan, at palagay ko na may totoo, pero gaya nga nung iba, niloloko ninyo yung inyong mga viewers, ha, doon sa mga Facebook na mga pinopost-post ninyo, ay wag niyo naman paglulukuhin. At nagbabasa ako ng comment, ay talagang, parang mga ano mga nauuto, kasi nga syempre walang alam, kasi akala nila yung post na yun ay bagong gawa ni Ruel. May nagko-comment doon na itong post na ito, itong video na ito ay matagal na, kasi kinat-cut nyo lang doon sa kanilang mga lumang video. Wag naman kayong ganun, wag kayong manloko, no? So, doon sa mga nagre-reels dyan, wag kayong manloko, magka-pera lang kayo, kung ano-anong kaikikan yung mga ginagawa ninyo. Masama yan. Huwag kayong manloko ng kapwa ninyo. Doon lang tayo sa totoo. Huwag natin lukuhin ang iba para lang sa ating sariling interest, no? Dahil malalaman at malalaman din naman yan. So, nakakaawa lang yung mga naniniwala na yung pala naman ay hindi, no? So, gaya nga yan, siguro, maghihiwalay sila, and then hindi naman sila magkaaway. Siguro, magiging magkaibigan pa rin naman sila banda-banda doon pag lumamig na yung sitwasyon, ano? So, maghintay na lang siguro tayo, lalo na yung mga panatiko dyan, huwag kayong banat ng banat, no? Na nakakasira kayo. Kita nyo, pati mga magulang ng bawat kampo, nadadamay, di ba? May nambabas doon sa kampo ni Rachel, may nambabas doon sa kampo ni Ruel, sa kanyang mga magulang. Bakit mo dinadamay yung mga magulang? Hindi naman sila kaabot-usap dito sa relasyon ng mga ito. Di ba? Hindi ko maintindihan itong iba, masyado kayong mga panatikong hindi maintindihan, naku. Kaya, por respeto, no? Ito, sinasabi ni Angelique, por respeto sa kanilang mga magulang dahil wala namang alam yung magulang nila sa paghihiwalay nung dalawa. At sana, wag na kayong comment ang hindi maganda para hindi na nakikita ng mga reaktor at nang matahimik na yung kampo at yung love team ng bawat isa, ang buhay ng bawat isa sa kanila. Kung itong si Rachel ay focus sa kanyang community at si Ruel ay focus din sa kanyang community, at sila maging magkaibigan, bakit hindi? Bakit hindi natin suportahan bawat isa sa kanila? Hindi yung pagmumurahin nyo yung tao doon sa comment section na ikaw, wala kang ano kasi iniwan mo silang Rachel, bla bla bla. Ikaw Rachel, may iba ka na kasi may doktor ka na. Anak ng tinapanduling, pambihira naman kayo. parang kasama kayo sa buhay ng dalawang yun, ha? Alalahanin nyo, mga manonood lang tayo dito, supporters lang tayo, wala tayong karapatang magdikta. Uuriratin ang kanilang mga personal na buhay, ano? Bihira naman kayo. Ang dami kong nababasa. No, isang araw pag gusto ko nang mag-live, mag-reaction dito sa mga peste at pagmumurahin ko, ano. Ang nakakatuwa, mga ano mayroon pa doon nag-comment na talagang iiyak ako pag hindi kayo ang magkatuluyan. Sa tagal ko sa 2 taon ko nang pagsubaybay sa inyo. Salamat na lang at naging maayos din pala ang lahat. Ang putangin na yung palang video na nung nakaraang pang mga panahong ano, ha? So, ibig ko sabihin, nauuto niyo yung mga tao. Mayroon pang iiyak pag hindi magkatuluyan, anak ng tipaklong. Oo. Ay, mga siraulo. Alam ko kayo ay supporters, ano? Pero wag naman nating idikit yung buhay natin, ha? Doon sa ating mga iniidolo at pinapanood, no? Dahil may tendency tayo na maluki. Ay, paano nga kung hindi magkatuluyan yung mga yan, tapos ikaw nag-expect ka na magkakatuluyan sila? Ay, paano kung hindi? May ibang tinadhana ang Panginoon para sa kanila. Hindi mo yan mapipigilan. Diba, gaya nga ng sinabi ni Ruel, ang pag-ibig ay daan lang. No, maaring ito ay gawing daan para matuto ka sa buhay. O basta yung kanyang ipinost, nabasa niyo naman yata, inulit-ulit pa yun ni Kuya July, no, sa kanyang live, no? So ganon. So ibig sabihin, hindi talaga sila ang magkapalad. Kung hindi sila, hindi. Wag na tayo magsalita na kasalanan ni Ruel, kasalanan ni Rachel kasi mayroong doktor na nagbibigay ng bulaklak, mayroong doktor na nagbibigay ng cake. Ay, anak ng tipaklong. Kasalanan ni Ruel dahil mayroon siyang babaeng ganito, mayroon doon nakitulog doon sa dami kong nababasa. Tigilan nyo na. Respeto na lang para tayo ay matahimik, para kayo ay matahimik, no? Doon sa mga supporters, lalo na yung mga commentator lang naman at wala naman kayong ipinaglalaban diyan, kundi yung makakapagsalita pa kayo na hindi maganda sa inyong kapwa, wag na kayo mag-comment. Pero na lang kung kayo ay mga vlogger at kayo ay may mga channel at i-content yan at gawan nyo ng kwentong walang kwenta, ay mauunawaan ko kayo kasi for the views, no? Pero kung kayo ay mga commentator lamang at mga taga-suporta, mag-isip naman kayo bago kayo mag-comment ang hindi maganda doon sa magkabilang panig, no? Buhay po nila yan. Sila magdidesisyon kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay, di ba? At ang may usapin dito ay si Ruel at si Rachel. Hindi po si Tatay Rizan at hindi rin po si Kuya Awi, no? Kaya huwag niyong idama yung mga pamilya ng mga yan at matatanda na yan. Malay ba naman sa mga hindi nila pinagkasundoan, bakit lahat ba ng mga sweet nothings nila diyan sinasabi ng magkabilang panig sa kanilang mga magulang? Lahat ba ng kanilang mga problema na sa buhay, sa kanilang relasyon ay dapat detalyado mong ipapaalam sa iyong magulang?
Abay, mariusip kayo. Oh. Diba? Tapos sisisihin niyo yung mga magulang, pagsasalitain niyo ng kung ano-ano, wala namang alam sa mga usapin. So yun, por respeto na lamang po, at nakakaurat itong mga ito. Mag-move on na kayo, huy. Tanggapin nyo na kung sila ay hindi magkakatuluyan, ay di hindi. Dahil kung yan naman ay talaga itinadhana, kahit anong gawing diyan, ay sila at sila pa rin. Walang makakahadlang dyan. Pero nga, hindi nga sila, ay mag-move on na rin kayo. Hindi ako kasi hindi naman ako fanatic. Ako, supporters lang ako. Pero hindi ako fanatic na ididikit ko yung buhay ko sa mga iyan at pag nag-iyak-iyak yan, ay maiiyak-iyak din ako dahil nasasaktan ako dahil hindi sila magkakatuluyan. Anak ng tinapa. Ang uuwi nyo. Kung hindi man sila magkatuluyan, ay baka talaga hindi sila itinadhana. Dahil kung pipilitin ninyong sila ay magkatuluyan, tapos miserable naman yung kanilang pagpapamilya o kanilang pagsasama, abay anong ano nun? Anong saya nun? Di ba wala? So palayain natin ang isa't isa at hanapin nila yung kanilang mga sarili at pagbanda-banda pa doon, halimbawa ngayon ay sila'y naghiwalay at sila'y nagkanya-kanya ng landas at pagdating sa dulo ay sila'y magsalubong, di sila pa rin. Pero kung hindi sila magsalubong doon at may iba silang dinaanan, hindi sila ang magkapalan. Naintindihan ninyo? Logic ba? Bye-bye. Yun lang. God bless.